oras ng inuman at pagvividyoke sa kalsada. Ilan lang po yan sa mga utos ng susunod na Pangulong si Rodrigo Duterte. At dahil dapat may eksakto ng sukli sa taxi, literal na change is coming. Ano naman kayang reaksyon dyan ng mga Pinoy? Nakatutok live si Cesar Apolinario. Cesar! Vicky, sari-sari ang naging reaksyon ng mga Pinoy sa utos ni President Rodrigo Duterte at anila ramdam na raw talaga na change is really coming. Yan ang warning ko, ha? Gagawin ko sa iyo ano yung ginagawa mo sa kapwa mo tao. The Punisher ang isa sa mga taguri kay Presumptive President Rodrigo Digong Duterte. Pati itong mga taxi driver, you must have loose changes at all times. Pagka wala na, pumara ka. Change is coming ang pinagmamalaking slogan ng standard bearer ng PDP Laban. Kaya mga driver ng taxi na ito, may pantapat kaya sa utos na no barya, no pasada? Nako'y kasukli. Nako'y kasukli, dagang ko sinsilyo. Ganun mo lang. So meron yan lagi. Meron po lagi, sir. Kung nagpasaway ho. Palagay ko, may kalalagyan sila kay Digong. Pero tiyak daw na makikita at hahabulin ni Duterte ang mga nagmamaneho ng lasing. Pag nahuli ko kayo, huhubaran ko kayo dyan sa highway, tawagin ko yung mga media. May ultimatum din siya sa mga mag-iingay at iinom sa kalsada. Noise pollution can be abated anytime because it is a nuisance. The kapitan or the mayor or governor and the police can stop it immediately. No need for a court order. Tulad ng inabutan ng GMA News na nagbibidyoke at nagiinumang magkakaibigan sa Tondo, Maynila. Talaga namang todo birit. Hanggang tinalang po talagang respetuhin po namin ng Duterte. Kasi kami po rito taga Duterte, kay Duterte po talaga kami bumoto. Maraming mga kababayan natin ang mga may trabaho, kinabukasan, pero dahil dyan sa mga ingay na yan, gusto man nilang magreklamo, hindi nila magawa dahil umiiwas sila sa away. Pero ang totoo nun, nakakaistorbo talaga yan. Hindi na po kami mahihirapan na magdisiplina sa kanila dahil magmula kay Presidente, ibababa niya hanggang sa barangayan. Pero ang isyu ng droga, kailangan daw na sa barangay pa lang ay may kumanta na. The war against drug must start in the barangay level. I will give you. Hindi na ako bibigay sa'yo ng mga tanod. Walang ginawa yung hindi mag-inom, mag-abuso. Marami na kami naipakulong. Siguro nasa halos mahigit 200 na naipakukulong namin. Ang problema, parang nanganganak din . Paiiralin din daw ang curfew sa mga kabataan sa buong bansa. The barangay captain should direct the police where the parents live and arrest them. Pag hindi ninyo ito kaya, din sabihin ko sa barangay captain, be ready to face charges of neglect of duties. Yung magulang nang idemanda kung paulit-ulit na lang na ginagawa, tsaka yung guardian niya, kung sino man yung guardian ng bata. Sa utos na always smile pag naka-duty. Do not be ashamed to smile because wala kang ngipin. Magpadagay ka ng pustiso, tumawa ka. Para nga, that's the only language. Payag ba mga taong barangay kahit di makangiti dahil bungi? Paano ngayon yung walang ngipin? Sabi naman niya, di papustisuhan. Okay po, ano yan, nakakangiti? Kung gusto niya pong papustisuhan kami, di okay lang. Masaya. Masaya. Vicky, dito sa Barangay 155, dito sa Tondo, ang problema talaga raw ay yung mga pasaway na bata na kahit alas 10 na ng gabi ay gumagala pa rin. Pero ayon naman sa ilang mga magulang na nakausap namin kanina, ay babantayan daw nila ang mga anak at pagsasabihan, lalong-lalo na pag umupo na ang bagong presidente. Vicky? Alright. Maraming salamat sa iyo, Cesar Apolinario.